Purihin ang Panginoon. Hallelujah! Itaas ang ngalan ng ating Panginoon Diyos na hari ng mga hari. Hallelujah! Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon. Amen. At ngayong umaga, sama-sama po tayong magpupuri, aawit, sasamba sa ating Panginoon. Amen. Sama-sama, magpupuri sa'yo. Sama-sama, umaawit sa'yo. Dakilang Diyos, tunay na kay buti mo. Pag-ibig mo ay hindi nagbabago. Tataas ang ngalan mo, Panginoong Jesucristo. Kami ay sama-sama, sumasamba sa'yo. Amen. Sama-samang magpupuri sa Panginoon. Sama-sama, nagpupuri sa'yo. Sama-sama, umaawit sa'yo. Dakilang Diyos, tunay na kay buti mo. Pag-ibig mo ay hindi nagbabago. Tataas ang ngalan mo, Panginoong Jesucristo. Kami ay sama-sama, sumasamba sa'yo. Hallelujah. Ha ha ha. Hallelujah. Hallelujah. Ha ha ha. Hallelujah. Sama-sama, nagpupuri sa'yo. Sama-sama, umaawit sa'yo. Dakilang Diyos, tunay na kay buti mo. Pag-ibig mo ay hindi nagbabago. Itataas ang ngalan mo, Panginoong Jesucristo. Kami ay sama-sama, sumasamba sa'yo. Hallelujah. Ha ha ha. Hallelujah. Papupurihan ka. Papupurihan ka. Aawitan ka. Aawitan ka. Sasayaw sa'yo. Sasayaw sa'yo. Hallelujah. Ha ha ha. Hallelujah. Sama-sama, nagpupuri sa'yo. Sama-sama, umaawit sa'yo. Dakilang Diyos, tunay na kay buti mo. Pag-ibig mo ay hindi nagbabago. Tataas ang ngalan mo, Panginoong Jesucristo. Kami ay sama-sama, sumasamba sa'yo. Sumasamba sa'yo. Sumasamba sa'yo. Sumasamba sa'yo. Dako po tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Yun pong binasa natin kanina, yung feeding of 5,000. Next Sunday, feeding of baka 300 o 400 lang tayo. Next Sunday. Feeding of 5,000. Trivia. Ito pong kwentong ito na nagpakain ng Panginoong Jesus ng 5,000 tao. Tapos sa binasa natin, 5,000 lalaki. Sa binasa natin, ano nga yung pagkain nila? Galing sa 5 tinapay at saka 2 isda.
Kino-consider ito na miracle ng ating Panginoong Hesus. Ito pong miracle na ito, it is the only miracle that was recorded sa 4 na Gospels. Sinulat ni Matthew, ni Mark, ni Luke, at ni John. Yan lang, walang iba. Maraming miracles. Sinulat ni Luke, baka yung iba kay Luke lang, hindi nasulat sa iba. Pero itong miracle na ito, yung pagpapakain, nasulat doon sa 4 na Gospels na yan. So, pinapakita, napakahalaga siguro itong event na ito at maganda yung lesson na ito. Merong mga ilan na hindi ganong naniniwala. May mga skeptics. Yung iba ina-explain nila, hindi. Siguro nung maglabas ng baon yung bata, yung mga tao, naglabas na rin ng baon nila. Kaya nagsikain na rin sila. May mga ganong kasi sa kultura ng mga Hudyo, meron pa mga ganong paliwanag, So, parang dinidiscredit, hindi inaano yung miracle. Yung iba naman, sabi nila, ano lang yon? Symbolic meal. Symbolic, kurot-kurot. Imagine nyo, gano'ng kalaki yung tinapay, nakukurot yung 5,000. Para lahat. So, merong mga ganon merong mga ganon na parang dinidiscredit yung But unless, maliban na lang, na sasabihin natin si Jesus at yung mga gospel writers nandaraya. So, paniniwalaan natin yung kwento na miracle po yan. Jesus miraculously providing enough food galing dun sa 5 tinapay at sa 2 isda. Walang imposible sa Diyos Walang imposible sa Panginoon. Tandaan natin if God created the whole universe, if God created the heavens and the earth out of nothing, He has no problem creating bread out of another bread. Dumami yung tinapay, dumami yung isda. Galing dun sa tinapay at isda, gawa pa siya ng maraming tinapay at isda. Walang problema po yun. At sa kwento po na ito, sa miracle po na ito, 2 actually yung highlight nito, ng kwento na ito. Una, yung God's compassion for the people. And pangalawa, God's power to provide. Ulitin ko. Una, yung compassion niya sa mga tao. Pangalawa, yung power niya to provide. Feeding people, yung pagpapakain sa maraming tao, alam nyo, kung babasahin natin yung Bible, that has been God's way of showing His compassion and His love. Pamamaraan ng Diyos yan. Paulit-ulit natin makikita yan. Halimbawa, kung alam natin yung kwento ng Israel, di ba? Nung lumabas sila sa Egypt, wala silang pagkain. Ilang years nga sila sa wilderness? 40 years. Imagine niyo, sarap ng buhay ng mga Israelites. 40 years. 40 years, matutulog sila. Pagising nila kinabukasan, lalabas sila ng tent nila, kukuha ng pagkain. Diba? Imagine, for 40 years, hindi sila nagutom, hindi sila lumiban sa pagkain. Kung kayang gawin ng Diyos yun sa Israel, many years ago, sa loob ng 40 years, tingin nyo, hindi kayang gawin ng Diyos sa panahon natin sa ngayon? Huwag tayong matakot na magugutom tayo dahil sa gera. Tayong matakot na magugutom tayo dahil sa taas ng presyo ng bilihin. Meron tayong Diyos who can provide. Yung pagpapakain, again, parang favorite ni Lord yan na way to show His compassion and His power. At lately, sa akin pong Bible reading, di ba, in-encourage natin na yung Bible reading natin ngayong 2026. Nasa na po ako, malapit na akong matapos ng 2 Chronicles. Sa 5 chapters a day. So, because of this, habang nagpe-prepare, nag-flashback sa akin, ito yung mga recently na nabasa ko lang. Ito yung recently na nabasa ko tungkol sa pagpapakain ng Panginoon. Tatlong bagay lang gusto kong na recent. Sa 1 Kings, di ba, alam niyo yung kwento tungkol dun kay Elijah na nagkaroon ng tagutom. Walang makain, tagtuyot. Di ba? Dahil, again, because of God's compassion and His power to provide,
merong mga ravens pumupunta kay Elijah. Nagde-deliver ng, alam niyo kung anong dinideliver? Meat. Karne. Diba? Walang pagkain, walang makain yung mga tao. Merong dadating na raven, dadating na uwak, magde-deliver ng karne. Kay Elijah, pakakainin siya. Tapos iinom siya dun sa brook. Pagkatapos, after some time, natuyo yung brook, wala na siyang mainom. Sabi ng Lord sa kanya, punta ka dun sa Sarephat. Meron dun isang widow. So, punta si Elijah dun sa Sarephat. Andun yung widow. Nung makita niya yung widow, sabi niya, pwede ba makiinom? Eh di, pinainom siya. Pagkatapos, sabi, pengin pagkain. Pwede tinapay. Sabi ng widow, nangunguha lang po ako ng mga panggatong. Iluluto ko lang po yung natitira naming harina at yung natitira naming oil. Pagkatapos kakainin namin yung last meal namin. That would be our last meal. Pagkatapos, hintayin na namin na mamatay na kami. Tapos, eto si Elijah, humihingi ng tinapay. Sabi ni Elijah, sige, gawin mo yung dapat mong gawin. Pagkatapos, bigyan mo ako ng tinapay. Magluto ka, mag-bake ka, bigyan mo ako ng tinapay. Tapos, sabihin ko sa'yo, yung lalagyan mo ng harina, hindi mauubusan yan. Yung oil mo, hindi matutuyo yan. And lo and behold, ganun nga yung nangyari. We have no idea yung eksaktong gaano katagal. Pero ang sabi, totoong nangyari yon, ayon sa sinabi, hindi naubusan ng harina, hindi natuyuan ng langis, continuous yung pagdating ng pagkain, everyday, nagbe-bake ng tinapay, kumakain si Elijah at yung widow at yung anak niya. Di ba? Napakaganda nung, yung pagpapakain ng Diyos. Sabi ko nga, madalas, parang favorite na ekspresyon ng Diyos yan para ipakita yung kanyang compassion at yung kanyang power to provide. And then isa pa, kay Elisha naman. Si Elisha naman. Alam niyo, sa tinagal-tagal, ilang beses ko lang binabasa itong, ilang ulit ko lang. Parang nung basahin ko ulit yung 2 Kings, parang very fresh. Parang ngayon ko lang nakita ito. Parang ngayon ko lang nabasa. Meron palang kwento kay Elisha na merong dumating, may daladalang 20 na tinapay. 20 na tinapay. Nung dala niya yung 20 ng tinapay, sabi ni Elisha, dun sa alalay niya, sa kasama niya, pakainin mo yung mga tao, 100 yung tao. Sabi nung inutusan niya, hindi po kasi itong 20 na tinapay sa 100 na tao. 20 na tinapay, 100 na tao. Sa isang tinapay, 5 ang maghahati-hati. No? 5 ang maghahati-hati. No? Pero alam po nyo, ito yung sabi ko, parang type or shadow ng gagawin ni Jesus. Out of 20 breads, merong 100 na kumain at katulad din, nabusog sila ng gusto in 2 Kings chapter 4. Pero lahat ng ito, tinalo ni Jesus nung sa ginawa niyang pagpapakain dun sa 5,000. Sabi nga sa inyo, yung pong pagpapakain, ito pong feeding activities na ito ay hina-highlight, una, yung kanyang compassion. Pangalawa, yung kanyang power to provide. At yung pong compassion ni Jesus at yung power to provide, consistent po yun dun sa itinuro sa atin last Sunday. Natatandaan niyo yung pinag-usapan natin last Sunday? Anong topic last Sunday? Umiikot-ikot na nga. Last Sunday, pinag-usapan natin how the Lord attracted crowds. Di ba si Jesus na-attract niya yung crowd, yung mga tao? How the Lord attracted crowds. Dalawang bagay. Paano na-attract na Lord yung crowd? Una, the Lord attracted crowds because He loved them. Dahil mahal niya. Kaya yung mga tao lumalapit kay Jesus kasi mahal ni Jesus yung mga tao. At pinapakita ni Jesus at nakita nila yung compassion ni Jesus. Kaya lumalapit yung mga tao. Na-attract sila kay Jesus. And then pangalawa, the Lord attracted crowds by meeting their needs.
Kaya yung mga lumalapit sa kanya, merong pinapagaling, merong pinapalayas yung masamang espiritu, and a lot of times, ito nga yung pinakain din. So again, itong dalawang bagay na ito also shows God's compassion and His power to provide. Tandaan po natin, focus tayo lagi sa ating Diyos. Itong Diyos natin, meron siyang compassion at meron siyang power to provide. And yung pinaka-ultimate expression, pinakamatinding expression ng compassion at ng power ng Diyos was when Jesus died on the cross. Dahil sa compassion niya, inialay niya yung kanyang sarili bilang handog sa ikapagpapatawad, kabayaran, para patawarin tayo sa ating mga kasalanan. That is His compassion. And by pinakita niya yung kanyang power to provide. Ano ba ang kailangan ng mga tao? Provide the need. Anong kailangan ng mga tao? Yung forgiveness sa kasalanan, yung kaligtasan mula sa kapahamakan, at ipinakita ni Jesus yung kanyang power to provide for that need by offering Himself, sacrificing His life on the cross. Namatay siya, inilibing, on the third day He rose again. Umakyat sa langit, sa gayon ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yun yung pinaka-ultimate expression ng compassion at ng power ng Diyos para sa atin. Pero meron ding sinabi sa atin last Sunday, kasi sabi, that was how the Lord attracted people 2,000 years ago. Diba? Tagal na nun eh. That was how the Lord attracted people 2,000 years ago. Sa panahon natin sa ngayon, na-attract pa ba ang mga tao kay Jesus? So we were told last Sunday that a Christ-like ministry still attract crowds. A Christ-like ministry still attract crowds. Sa panahon po natin sa ngayon, wala na po tayong makikitang Kristong naglalakad, nangangaral, nagpapagaling, at gumagawa ng mga himala. Wala nang Kristo na lalapit sa iyo, kakatok sa bahay mo, ipapakilala ang Diyos. But the church is here. The church is here. Kaya nandito ang church. The church is here to be the vessel, lalagyan, daluyan, to be the vessel and instrument nung compassion and power na yon ng Panginoon. Wala nang Kristong maglalakad dyan. Pero nandito ang church. Sikuhin mo yung katabi mo, sabi mo, kapatid, kaya tayo nandito. Parang hindi nyo ginawa. Sikuhin mo. Sabi mo, kapatid, kaya tayo nandito. Ayan. Para maging vessel and instrument tayo ng compassion and power ng ating Panginoon. The church is here to do Christ-centered ministry ating Panginoon. Now let's study yung text natin, yung binasa natin kanina in Mark chapter 6. Anong makikita natin dun sa text natin in the feeding of the 5,000? So as mentioned earlier, the first thing na makikita natin doon is, syempre, the compassion of Jesus Christ. Consistent nga ito, yung compassion and power. So yung compassion of Jesus Christ, ano ba yung Tagalog ng compassion? Pagkahabag, awa, pagdamay, pagmamahal. Ayan. Yan yung mga pwedeng gamiting translation sa Tagalog nung compassion. At yung compassion ni Jesus na ito, dun sa kwento, ipinakita niya yun una sa mga disciples niya. Sa mga disciples niya. Tingnan natin, in verses 30 to 32, kita natin, sabi doon, the apostles gathered around Jesus and reported to Him all they had done and taught. Then, because so many people were coming and going, that they did not even have a chance to eat, He said to them, come with me by yourselves to a quiet place and get some rest. Imagine, nagre-report sila sa Panginoong Jesus, pero sabi dahil sa dami ng mga tao, dadating, aalis, wala na silang time para kumain. Sabi, they did not even have a chance to eat. So gutom na sila at hindi lang sila gutom, pagod pa sila.
Nakita ni Jesus yung kalagayan nila, o nagugutom na ito, napapagod na ito. Sabi ni Jesus sa kanila, "Come with me by yourselves to a quiet place and get some rest." Kapatid, kumusta ka ngayon? Gugutom ka ba? Mamaya, kakain. Pag-uwi. Napapagod ka ba? Namomroblema ka ba? One thing is sure, alam ni Jesus yung condition mo ngayon. Alam niya. Alam niya. Kahit hindi mo sabihin, kahit hindi alam ng katabi mo, pero alam ni Jesus. At dahil alam ni Jesus yung condition mo, katulad ito yung mga disciples, alam ni Jesus yung condition nila, hindi pa kumakain ito, ang sabi ng Panginoon sa kanila, "Come with me by yourselves to a quiet place and get some rest." Tingnan natin yung tatlong bagay. Nakita ni Jesus, nagugutom sila, napapagod na sila, sabi ni Jesus, "Come with me, halika. Lapit ka sa akin. Halika." Nagpapakita nung desire ni Jesus, nung interest ni Jesus, tandaan po ninyo, kahit sino ka, anong kalagayan mo, ang invitation ni Jesus for you is to come to Him. Sabi niya, halika. Sino ka man, anong kalagayan mo, halika. Gusto kita, interesado ako sa'yo. I have compassion with you. I'm willing to share it with you. Sabi niya, come with me. Sabi niya, come with me by yourselves to a quiet place. To a quiet place. Yun pong word na quiet dito, hindi ibig sabihin yung low volume, yung tahimik talaga. Kaninang umaga, pagising ko, gising ako mga 5. Sabi ko, grabe naman yung kapitbahay natin, madaling araw, alas 5, nagbibideo okay pa, natulog ako, naririnig ko na yan. Ngayon, sabi ni Daisy, hindi video okay yun, passion yun. Passion ba yun? Kasi may naka-mic eh. Passion, akala ko nagbibideo okay. Kasi may tono na. So, imagine na tahimik, yun yung naririnig mo. No? Sabi ni Jesus, come with me, halika, to a quiet place. Yun pong ibig sabihin ng quiet dito, hindi yung tahimik talaga, kundi ang ibig sabihin yung isolated, apart from the other. Parang sinasabi ni Jesus, halika, dun sa tayo lang. Why? Kasi gusto ni Jesus, niyayaya niya yung mga tao at makakasama ka niya na kayo lang. Kayo lang. He wants to spend time with you. He wants to spend time with you. Just to be alone with you. Gusto ni Jesus masolo ka. Pumapayag ka ba? Nagbibigay ka ba ng time para magkasarilinan kayo ng Panginoon? Yung kayo lang. Usap kayo heart to heart. Anong gusto mong sabihin sa Kanya? Yeah? Lahat ng kabigatan mo, ipor and get some rest. Papagod ka na ba? Yung rest na hindi kayang ibigay ng mundong ito. Yung gagaang talaga. Di ba? Invitation ni Jesus, halika kayo mga napapagod, nabibigatan. Pagpapahingahin ko kayo. Take my yoke. May papapasan ako sa inyo. Pero kayo mag-alala yung yoke ko, it's easy. Magaang lang. Kaya lang kagandahan dun sa yoke ko, yung yoke, alam niyo yung madalas na-explain yung, ano nga ba yung yoke? Pamatok. Ayan, yung pamatok. Kagandahan dun sa yoke, di ba yung yoke na yon? Sa atin kasi, pang-isahan lang yung yoke, pang-isahan lang yung pamatok. Sa kanila yung yoke, pang-dalawahan. Take my yoke, parang sinasabi ni Jesus, ako dito sa isa, ikaw dun sa kabila. Sabay tayo. Magkasama tayo. So yung compassion ng ating Panginoong Hesus, pinakita niya sa kanyang disciples. The disciples were tired, they were hungry, and Jesus had compassion with them. Sabi niya, come with me by yourselves to a quiet place and get some rest. Do you have a quiet place where you go to be with God? Meron ka bang quiet place? Meron bang portion sa bahay mo na yun yung quiet place kung saan nandun kayo ng Panginoon?
O nagpupunta ka ba sa quiet place? Minsan gusto mo just walking in the park, wherein kayo lang ng Panginoon. Ha? Jesus is inviting us in troubled times, stressful times, and all the time. Yun po yung invitation ng ating Panginoon sa atin. Come with Him to us alone. So, Jesus showed His compassion to His disciples, and then He also showed His compassion dun sa maraming mga tao. Diba? Sabi ng verses 33 to 34, many who saw them living, na-recognize nila, nakakatawa ito eh. Natatawa ako. Sabi ni Jesus sa mga disciples niya, halika kayo, sama kayo sa akin, magpahinga tayo. So, umalis sila, sumakay pa sila ng bangka, magpunta sa isang lugar. Pagdating doon, sabi, when Jesus landed and saw a large crowd, pagdating doon, ang dami ng mga tao, He also had compassion with them. Ano nang nangyari dun sa pahinga nila? Maybe yung pahinga nila, later na. Pero sabi ni Jesus, papahinga. Kaya, natatawa ako dito. Kaya, ina-expect pa naman lang, quiet sila lang. Biglang, ang daming mga tao. Pero good thing about Jesus, hindi niya sinabi na, oy, magpapahinga kami, magre-relax kami, pagod kami, saka na kayo. Hindi ganun eh. Nung makita niya yung mga tao, sabi, He had compassion on them because they were like sheep without a shepherd. Ano ibig sabihin nung mga tupa na walang pastol? Pag sinabing tupa na walang pastol, mga naliligaw yon. Kasi lahat ng tupa may pastol. Lahat ng tupa may pastol yan. Pero pagkang merong tupa na walang pastol, naliligaw yan. At pagkang naliligaw siya, very vulnerable. Very vulnerable. Delikado yan. Pwedeng nakawin, pwedeng mapahamak siya, mahulog siya sa bangin o sa ilog, kainin siya ng mga mababangis na hayop. Very vulnerable. So, Jesus had compassion with them. Dahil nakita niya, very vulnerable itong mga taong ito. Itong mga taong ito, mga pagod na, mga gutom na, hindi na alam kung anong gagawin nila, naliligaw na sila. Katulad din ng mga disciples, Jesus had compassion on them. Kapatid, kumusta ka ngayon? Gulong-gulo ka na ba sa buhay mo? Ina-anticipate mo ba? Magkano na ba ang diesel ngayon? 100? 102? Nanonood ako ng balita, may in-interview kagabi na sabi nung ini-interview, kung matatapos ang gera bukas, ang epekto nito mararamdaman pa natin ng 3 months. Imagine kung matatapos yung gera bukas, yung effect 3 months pa. Sabi nung isang ini-interview. And merong possibility, again, sabi lang ng mga ini-interview, merong possibility na tataas pa. Sabi nila, ngayong April, wala tayong problema sa supply. March, April, wala tayong problema sa supply. Ang problema natin, presyo. Ngayong March and April. Pagdating ng May, doon baka magkaroon tayo ng problema sa supply. Baka lang naman. Baka, kung magpapatuloy. Pero sa ngayon, wala tayong problema sa supply. Presyo ang problema natin. Pero ko nga yung merong gas station sabi, okay naman pastor, may gas naman. Kaya lang, parang nabawasan yung mga nagpapagas. Meron akong pinati, may pinansin ako kanina, oy, ba't nag-LRT ka na? May sasakyan ka. Sabi niya, pastor, mahal lang gas nag-LRT na siya. Sa dami na to, baka nag-overthink na tayo, na-overwhelm na, paano na pagkakasahin itong mga ito? Gulong-gulo ka na ba? Napapagod, nahihirapan, di mo na alam yung gagawin mo. Tatandaan natin. God is looking. God is seeing. And kung papaanong nakita ni Jesus yung large crowd, He had compassion on them because they were like sheep without shepherds. Pag tinitingnan tayo ni Jesus ngayon, halimbawa, ang gulong-gulo ka na, napapagod, nahihirapan, di mo alam ang gagawin sa iyo, hindi mo alam ang gagawin sa buhay mo, the truth is, God is looking at you with compassion even right now. Even ngayon. He's looking at each and every one of us with compassion. And if in case
nakita ka niya na para kang isang tupa na walang pastol. Halimbawa, na ikaw ay talagang naliligaw, para kang tupang walang pastol, ito ang sinasabi ni Jesus, I want to be your shepherd. Gusto ka ako maging shepherd mo. Pwede kitang kunin. And I will be your shepherd. I will offer my life for you. Yun yung good shepherd, di ba? Kayang mag-offer ng buhay niya. Actually, I offered my life for you. Ginawa niya na yun. Yun yung kanyang compassion. So, kahit na hanggang dun lang ma-remember natin, tandaan natin, yung compassion ni Jesus, laging nariyan, tinitingnan niya tayo, gusto niyang maramdaman natin yung compassion na yun, all we have to do is just come to Him. Lapit lang tayo sa Kanya, kilalanin natin siya, suko natin yung buhay natin sa Kanya. So after seeing yung compassion ni Jesus, dun sa kwento, the next thing that we will see in the story is, ito na, dahil mga tao, the need to feed them. Tingnan natin yung sinasabi doon. Verse 35, sabi, by this time, so 34, sabi, when Jesus landed, saw a large crowd, He had compassion on them because they were like sheep without shepherds, so He began teaching them many things. So 35, by this time, it was late in the day, so His disciples came to Him. This is a remote place, they said, and it's already very late. Send the people away so they can go to surrounding countryside and villages and buy themselves something to eat. There is a need to feed the people. Kung tayo po'y nakaranas na ng biyaya, nakaranas na ng compassion, at tayo lumapit na sa Panginoon and we are serving the Lord in the ministry, ang isang bagay na dapat maging aware tayo is makita natin yung need ng mga tao sa paligid natin. Dalawa lang naman yung ine-emphasize palagi na utos ng Diyos eh. Love God, love your neighbor. Love God, love other people. At yung pagmamahal sa ibang tao, most probably, may express natin yan pagka mayroong need na ma-address. Spiritual need lalong-lalo na or material need. Ito yung senaryo. Palubog na yung araw, paggabi na. Oras na ng kainan, gutom na yung mga tao. Kailangan ng pagkain. There's a need to feed the people. Now, yung need to feed the people, tingnan natin from dalawang magkaibang perspective. Dalawang magkaibang pananaw. Una, for the disciples, sa mga disciples ni Jesus, ito yung nakita nila. Abila, let them buy themselves something to eat. Ang daming tao. Sabi nga, 5,000 eh. Diba? Yung mga lalaki pa lang. Ano na, paggabi na. Nagugutom na. Ang sabi ng mga disciples, pabilihin na sila ng pagkain nila. Hayaan na, paalisin na sila, papuntayin na sila, papuntayin sa mga bayan-bayan na yan, bumili sila ng pagkain nila. Send the people away. Sabi ng verse 36. Send the people away so they can go to the surrounding countryside and villages and buy themselves something to eat. Alam po niyo yung comment nila na yon, nagpapakita sa kanilang kaisipan, sa kanilang damdamin, sa kanilang attitude. Parang sinasabi nila, Lord, nagpunta tayo dito para magpahinga. Hindi pa kami kumakain. Pagod na rin kami, gutom na rin kami. We are exhausted already. Kailangan din namin magpahinga. Wala na kaming strength at wala na kaming time para alagaan pa at i-provide dito sa mga taong ito yung mga kailangan nila. Pauwiin nyo na yung mga yan para magsikain na sila sa mga bahay-bahay nila. Ni-imagine ko, kung ganun kaya palagi yung attitude natin, Lord, pauwiin mo na yan. Hayaan lang, kung anong problema nila, hanapan nila, solusyon yung problema nila. Parang yung sinasabi ng mga disciples, gutom sila, di maghanap sila pagkain nila. Problema ba namin yun? Parang ganun din tayo mag-isip minsan eh. Let them buy themselves something to eat. Ano yung reminder sa atin? Christ-like ministry still attracts crowd. Christ-like ministry yung nag-a-attract ng crowd. Pag hindi Christ-like yung ministry, pag hindi Christ-centered yung ministry, sa halip, pag ganon, tinatabo yung mga tao.
Ano ba yung Christ-like ministry? First, it should reflect His compassion. His compassion, yung awa niya, yung habag niya, yung willingness niya tumulong. Yung bang mga tao sa paligid natin, meron ba tayo nakikita na ipadaramang compassion ni Jesus sa kanila? O nakikita nila, you are irate. Ano? Naiinis ka. Dating naman ng mga dating mga to, wala mo may contribute sa amin ito eh. Ganun ba ang attitude natin? Naalala ko nung last Sunday, nung Convergence and Fast, andi rito. Umakyat yung kapitbahay natin na yung pipe. Yung madalas nandyan, lalo pagka may kainan tayo, madalas nandyan siya. Umakyat siya. Eh, medyo maingay. Medyo maingay siya. Nandito siya, dito ako kabilang side. Tinabihan ko. Alam mo, ang isang problema ko nung Sunday, hindi ko alam paano mag-communicate sa kanya. Yun lang ang problema ko. Hindi ko problema yung nag-iingay siya. Hindi ko problema yung kahit na kumuha siya ng pagkain, ng snacks, hindi problema sa akin yun. Ako meron nga, bibigyan ko pa eh. Hindi ko problema yun. Ang problema ko, hindi ko alam paano mag-communicate sa kanya. Pero nakakatuwa, kasi nung prayer time, si Raymond, nung prayer time, tatluhan. Sabi ko, paano gagawin sa prayer time na to? Pagtingin ko si Raymond, nasa likod. So kaming tatlo na Raymond. Kinakausap ko siya. Nakaano siya. Gagawin lang. Sabi ko, Raymond, kausapin mo nga. Nagkakaintindihan sila. Nagkakaintindihan sila. Ayun si Raymond! Nagkakaintindihan sila. Tanong ko kayo, pag nandyan siya, anong pakiramdam nyo? Nairita kayo? Nainis kayo? Alam mo, yun ang problema ko. Hindi ko lang alam paano mag-communicate sa kanya. Kung alam ko lang kung meron lang way to communicate with him. Madalas, pagka may kainan tayo, nandyan siya. A lot of times, ako pa nagbibigay ng pagkain sa kanya. One time, may kainan dito sa baba. Nakita ko siya nandun siya sa may pinto. Pumasok ako sa loob. Nakita ko, madaming pagkain. Madaming pagkain. Hindi namin kaya to. Pagtingin, ay, wala na. Umalis na. Pero bibigyan ko pa sana na ano. Palisin na lang natin. Hanap ka ng pagkain mo. Wala ka na may contribute. Ganun ba? Yung mga disciples, somehow, sabi nila, gabi na, pagod na kami, pauwiin mo na yan, pabilhin mo lang silang pagkain yan, hindi na namin kayang asikasuhin yung mga yan. Send them away. Send them away. Yun yung perspective ng mga disciples. At somehow, ito yung tanong ko ngayon eh. Ganon din ba kaya tayo mag-isip? Ganon din kaya attitude natin sa mga tao? Gusto nilang lumapit sa Panginoon or maybe, I don't know, may iba sila eh, no? Diba? Parang, ako pa ba ang gagawa? Ako ang gagawa sa kanila? Pero, as far as the Lord Jesus Christ is concerned, eto sabi niya. Verse 37. Sabi ng mga disciples, send them away. Let them find themselves food to eat. Sabi ni Jesus sa kanila, you give them something to eat. He answered, you give them something to eat. Pakainin ninyo. Pakainin ninyo. Imagine ninyo kung ano kaya naging takbo ng isip ng mga disciples. Sabi nila, Lord, pauwiin mo na, pauwiin na. Para kumain na sila. Hindi na namin kaya na. Sabi, pakainin nyo. Tingnan yung sagot nila, Lord naman. Yan ganyang kadaming tao. Merong mabilis magkwenta eh. Parang ganun sa atin. Meron sa atin mga mabilis magkwenta. Lord, 8 buwang sweldo ang kailangan dyan. Magkano ba yung 8 buwang sweldo? Magkano ba minimum ngayon? 600? 695 a day. Magkano yung 8 buwang sweldo?
O, 695. Halimbawa na lang, 15,000 a month. Ay, hindi ko ano. Halimbawa, 15,000 a month. Halimbawa, 8 buwan. 120,000. Lord! 120,000 pakakainin namin yung mga yan. Paano pakakainin yan? Pupunta pa kami sa bayan. Pagod na nga kami, gutom na rin kami. Pupunta kami yung bayan. May dala kami ganitong pera. Bibili kami pagkain. Paano kung walang mabilhan? Maghahanap pa kayo. Anong gagawin? Paano? Sabi ni Jesus, give them something to eat. Gagastos tayo, pakakainin sila. Siguro, iniisip lang. Nagtatanungan na sila. Alam niyo kung sinong treasurer ng mga disciples? Alam niyo sinong treasurer? Si Judas! Si Judas ang treasurer. Siya yung may hawak ng pera. Siguro nag-usap na, ganun kadami? Meron ba tayong ganun kadaming pera? Tapos, sinong lalabas? Sinong bibili? Yung pagbubuhat lang ng pagkain yan. Paano bubuhatin yung mga... Alaka ng problema lang, no? What's being asked of them? Una, kailangan lang ng pera. To show compassion, kailangan maglabas ng pera. To show compassion, kinakailangan ng service. In showing God's compassion, dalawang bagay kailangan. Money and service. Tandaan po ninyo, nakalagay kanina, this is the first lesson on giving sa ating calendar for this year. The first lesson on giving. If we are to show God's compassion in the ministry that attracts people to Christ, that attracts people to God, we must give money and service. MCF. Anong tema natin ngayong 50th year? In action. Anong action yung hinahanap natin? Money and service. Money and service. Gagamitin tayo ng Lord, aabutin natin yung mga tao, ma-attract sila sa Panginoon, mababago yung buhay nila sa pangitan ng Panginoon if we will just be in action, giving our money and service. Baka sabihin ng iba, pera na lang bigay ko. Marami naman akong pera, sige, pera na lang, kaya nang gumawa. Kailangan na din ng service. Sabi nung iba, ako na lang magsiserve, ako pa ba bang bibigay? Baka may mga gano'n. Pero in the ministry that attracts crowd to the Lord, yun yung kailangan. No? Yun yung kailangan. That is Christ-like ministry that attracts crowds to the Lord. Pangatlo, ito na yung the feeding of the 5,000. So the disciples recognized the need. Sinabi lang kay Jesus, Lord, hindi namin kaya, pauwi na sila. Pero sabi ni Jesus, pakainin niyo sila. So, sa pagpapakain, i-analyze natin yung feeding. Ang unang makita natin doon, merong malaking problema. Malaking problema. The greatness of the problem. Sa dami ng tao, ang sabi ni Philip, si Philip actually yun kasi nga recorded sa 4 Gospels ito eh. Sa John, si Philip yung nagsabi, Lord, 8 buwang sweldo yan. Ibibigay natin dyan. Seryoso ba kayo? Baka naman, maubos yung pera natin dyan. Pero, ang laki ng problema la. They need 8 months of month's wages. Sabi la, are we to go and spend that much bread and give it to them to eat? Ina-analyze ko, ano kaya yung tono ni Philip nung nagsasalita? No? Yung tono niya, tinataasan niya ba ng boses si Lord doon? Lord naman, 8 buwang sweldo yan. Seryoso ka ba? Gagastusin natin yan para pakainin natin itong mga taong ito? Pero, instead of, nung sabihin ni Jesus, give them something to eat, pwede naman sana lang sabihin, Lord, paano kaya? Paano, Lord? Paano? Problema kaagad yung nakita nila eh. Problema. Pwede naman sabihin, Lord, okay, show us how. Show us how. Nakita problema. Malaking pera kailangan, matinding effort ang kailangan dahil pupunta pa sa bayan, bibili pa at hahakutin pa yung pagkain. Parang sinasabi nila, Lord, mahirap yan. Magastos yan. Nakakapagod yan. Ang daming kailangan yan. Sinong gagastos? Sinong gagawa? Ang laki ng problema. Kapatid, kung sasabihin natin na
gusto natin, tayong Marikina Christian Fellowship, gusto natin abutin itong mga kapitbahay natin na to. Meron tayong pinaplano na pakikipag-usap dito sa mga... nakakausap na, di ba, yung mga TODA? Nakipag-usap na tayo dito sa TODA na to. Gusto nating abutin sila. Gusto nating katukin itong mga kapitbahay natin. At alam nyo, ang isang malaki kong binabanggit, magbubukas siyang mga bahay na yan. Bubukas yan. Pagka meron tayong i-offer para sa mga senior citizens dito sa church. Offer tayo ng mga maintenance medicine nila, ng mga vaccine nila, flu vaccine, pneumonia vaccine at ano, offer natin dito. Bubukas yung mga bahay na yan. Because we are showing compassion. And we are showing the power to meet their needs. Yun yung Christ-like ministry. Kung sabihin natin, yun yung gusto natin gawin. Sabihin nyo, magkano yan? Kano yung vaccine ngayon? Kano yung gamot? Sino ng doktor ang ano yan? Tatawag tayo ng doktor na may magki-clinic dito ng doktor once a month. Once a month may magki-clinic dito na doktor. Babayaran natin yung doktor. Ha? Merong nurse na mag-a-assist. Meron tayong opportunity to share the gospel. Bubukas yung mga bahay na yan. Makakausap natin sila. Ma-introduce natin sa yung compassion ni Jesus. Laking trabaho yan, ha? Kaya ba natin yan? Laking problema. Bukod sa malaking problema, nakita pa nila the scarcity of the resources. Ano yung scarcity? Tanong ni, una in-address na, paano yan? Bibili ba ng pagkain? Pupunta ko ba sa bayan? Ang sabi ni Jesus, how many loaves do you have? Ilang tinapay meron tayo? Go and see. Tapos eto, sa kwento again, sa account ng ibang gospels. Eto si Andrew. Si Philip yung nagtanong, si Philip yung nagkwenta. Si Andrew naman nagdala ng bata. Meron ditong bata, meron 5 tinapay, 2 isda. Sabi, anong meron tayo? Meron tayong 5 loaves and 2 fish. Imagine the scarcity of the resources. Yun lang, 5 tinapay lang at 2 isda. Papakain natin yan, napakaraming yan. Kurot-kurot? Kulang na lang sabihin. Sabi sa inyo, Lord, pauwiin nyo na eh. 5 tinapay, 2. Sa amin lang, gutom na nga rin kami. Hindi pa kami kumakain eh. Pag kami gagawin si Lord, ito tanong niya sa atin. Anong meron ka? Anong meron ka? Anong kaya mong ibigay? Anong willing ka na i-share? Anong meron ka? May pera ka? May talent ka? May time ka? Dami, yun ang wala, yung time. Anong meron ka? Kaya sabi ni Jesus, anong meron ka? Anong meron tayo? Sabi, 5 tinapay, 2 isda. Walang isda. Yun isa. Sapat ba yun? Sa makakarating yun? Kulang yun ah. Tatandaan natin. 5 loaves of bread, 2 fish. That does not look like it is enough. Actually, it is not enough. Kulang talaga yon. But that's okay. You know why? When you put them in God's hand, He can do something with it. Just give it to Jesus. Just give it to Jesus. Kung anong meron ka, just give it to Jesus. Kung na-create niya nga itong buong mundong ito out of nothing, yung meron, out of something, kung meron kang ibinigay, marami siyang magagawa dyan sa ibibigay mo. Just give it to Jesus. Sabi mo sa katabi mo, bigay mo na kay Jesus. Yan. Just give it to Jesus. Kung ano mang meron ka, just give it to Jesus. Just give it to Jesus. So, nung ibigay nila kay Jesus, nung mahawakan ni Jesus, yung 5 tinapay at 2 isda, what happened next in verses 41 to 44? Sabi doon, taking the 5 loaves and the 2 fish, looking up to heaven, He gave thanks and broke the loaves.
Then he gave them to his disciples to set before the people. He also divided the 2 fish among them all. They all ate and were satisfied. And the disciples picked up 12 basketfuls of broken pieces of bread and fish. The number of men who had eaten was 5,000. Saan nangyari yung miracle? Ano yan? Habang pinuputol-putol niya, hindi nauubos yung pinuputol niya? No? O habang deliver sila, bigay sila ng bigay, hindi nauubos yung ibinibigay nila? Hindi na natin alam yung detalye dun kung paano ba. Pinutol pa ba talaga o basta kuha lang ng kuha si Jesus na ano? Hindi na natin alam kung ano nangyari. Basta ang nangyari, nakakain sila lahat and they were all satisfied. Yung satisfied po doon, yung sabing they were all satisfied, iniisip ko yun siguro yung feeling pagkatapos kumain sa buffet. Yung dumidigay ka. Dumidigay ka sa dami ng tinapay at isdang nakain mo. No? They were all filled and satisfied. Yung busog na busog sila. No? Busog na busog sila. Papaanong nangyari yon? No? Papaanong nangyari yon? No? Dahil ibinigay nila kay Jesus kung anong meron sila. And we just need to do the same. We need to take whatever it is that we have, just give it to the Lord, trusting Him na meron siyang gagawin doon, and the miracle happened. The miracle happened. Sabihin mo ulit sa katabi mo, just give it to Jesus. Yan. Bigay mo lang. Ibigay mo lang. Huh? Ngayon, anong matututunan natin dito sa kwentong ito? Anong matutunan natin? Of course, again, yung dalawang bagay. The compassion of Jesus and His power to meet the needs of the people. No? Ganon ang Panginoon natin. He has that compassion and He has that power to meet kung ano mang kailangan natin. Pero tayo naman, as His followers, anong matututunan natin? Katulad kaya tayo ng mga disciples? Ng mga disciples niya at that time. Ano bang problema ng mga disciples? Dalawang bagay yung mapapansin natin doon. Una, they were too practical. Practical silang mag-isip. And a lot of us are just like that. Practical tayo. Sa panahon sa ngayon, dapat practical ka. But when it comes to God, we cannot be too practical. Hindi. Maraming tao, paggabi na, di ba practical lang na pauwi na? Ganun, practical na pauwi na sila, pakain na sila. Practical lang yun. Parang hindi naman ata practical na pakainin pa natin yung mga yan. Sino ba yan? Kamag-anak ba? Kakilala ba natin? Hindi naman. Magpapahinga nga tayo Pagkatapos, biglang dumating sila, hindi tayo nakapagpahinga. Di pa uwi. Ganun mag-isip. Practical. Pagkatapos, nung meron ng 5 tinapay, 2 isda, kaya ba? Kulang naman ito. Minsan, pagkang practical, masyadong, kumbaga, yung kwenta natin, ganun palagi, di ba? Realistic, nagpapaka-realistic lang tayo. Kulang talaga, hindi kaya, wala tayong magagawa yun. Marami sa atin masyadong practical, but let me tell you this. When it comes to God, we cannot be practical. We cannot be practical. Kung si Lord kaya practical sa atin, sabihin ng Lord, may kailangan ka? Magtrabaho ka. Gawin mo dapat mong gawin. Pero hindi. As the Lord is compassion. Compassion. Yung problema na masyado lang practical. Pangalawa, mahirap mang isipin, baka ilagay natin sa bad light yung mga disciples. Pero magsosorry na lang ako pag nagkita kami sa langit. Sasabihin ko, nakita ko may pagka-selfish sila. May pagka-selfish sila. They were ready to quit. They wanted to have their rest. Di ba? Minsan ganun din tayo. Yung selfishness. Sarili natin. Gusto rin naman namin magpahinga. Gusto rin naman para sa amin din naman. Para sa amin, ito, di ba? Paano naman kami? Yung mga ganong kaisipan. Lalo sa pag-usapan, pagbibigay, well, this is my hard-earned money. I'm going to spend it on myself.
Ha? Minsan yung mga gano'n, pinaghirapan ko to. Ha? No. Yung mga statements po na yon, ano yan, mga excuses. Mga excuses. Kaya lang, pagka gano'n mga excuses, nawawala yung compassion. Ang pinaka-importanting lesson na makikita natin dito is this. If we do all we can, if we give all we can, God will do what only He can. Kung ibigay natin kung ano yung kaya natin, gawin natin kung ano yung kaya natin, gagawin ng Diyos yung bagay na siya lang ang may kaya. Hindi kaya ng mga disciples paramihin yung tinapay para pakain lahat. Hindi nila kaya. Si Jesus lang may kaya nun. Anong ginawa nila? Yung kaya nila. Ibigay yung 5 tinapay. Hindi nila pinag-interesan. Pwede sabihin, hati-hati na lang tayo dyan. Total tayo naman eh. Hindi. Ibinigay nila kung anong kaya nila. Ginawa lang kung anong kaya nila. Anong kaya nilang gawin? Yung mag-distribute. Yun lang yung kaya nila. Habang hinahati yung mga tinapay, sila yung nag-distribute. Binigay nila yung kaya nila, ginawa nila yung kaya nila, at ginawa ng Diyos yung bagay na tanging siya lang ang may kaya. If we will only do what we can and give what we can, God will do the thing that only He can do. Meron tayong kasabihan, little becomes much when you put them in the Master's hand. Little becomes much when you put them in the Master's hands. My friends, kung anong kaya nating ibigay, kung anong kaya nating gawin, ilagay lang natin sa kamay ng ating Panginoon. Just give it to Jesus. At alam mo ang kagandahan nito, yung just give it to Jesus. Hindi lang yung pera, yung service na siyang ina-emphasize natin kanina. Anong kalagayan mo ngayon? Anong meron ka ngayon? Sakit? Problema? Alalahanin? Kahit doon sa mga bagay na yon, just give it to Jesus. Bigay mo lang sa Kanya. At meron siyang magagawa dyan, meron siyang gagawin na siya lang ang pwedeng gumawa. Just give it to Jesus. Your showcase an attraction for you. Then others may see who you really are, and what you can do. And once they know you, they will love and serve.